Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Ngayong araw pa ng Friday Gamat Saguna. Ngayon po ay 8 na po sa buwan po ng Mayo 2026. Kumusta mga ka-idol? Mga kasama, kami po ay umasa na nasa mas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Kami po ay nag-aanyayang samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman na sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning sa kabilang silid si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. 6 Infantry Kampilan Division dumalaw kahapon sa Camp Darapanan dito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Mga kandidato at supporters ng Bangsamoro Federalist Party naharang sa pagpasok sa Bangsamoro Government Center at nasaraduan pa ng gate at nagkaroon pa ng stampede. Miscommunication, isa sa dahilan kung ba't nagkaroon ng naturang komosyon. Una sa lahat, headlines. Kaliwat ka ng traffic naranasan kahapon ng mga Cotabateños dito sa kaban po ng Sinswat Avenue. Una sa lahat, headlines. Samantala, Chief Minister Abdro Pasamigambar makakuha na sa Cebu para po dito sa meeting sa BIMP Yaga Summit. Una sa lahat, headlines. Mayor Dato Shamima Mastura lumipat na sa Bangsamoro Federalist Party. Samantala, kahapon silang mag-asawa bumisita sa tanggapan ng MILG Farm. Una sa lahat, headlines. DPWH contractor sinimulan na ang repair sa mga nasirang dike sa Maguindanao. Una sa lahat, headlines. Samantala, 3 days na filing para sa COC sa Setyembre na halalan natapos na kahapon. Una sa lahat, headlines. Balitang national, NBI itinangki ang pag-atake sa press freedom ang pag-aresto kay Franco Mabanta
At iba pa tulad ni Jason sa Una sa lahat, headlines. pitong Pinoy seafarers na sugatan matapos naman ng Iranian drone attack ang kanilang barko sa bahagi ng Strait of Hormuz. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyuman. Welcome, pasok kayo sa unang radyo ng balita. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating balitaan this morning sa ating mga suki na mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagay ng Mega Market mapita sa Kanulangan sa atin pong mga driver ng tricycle, sa mga townage driver, biyahing Awang Super, Village Super. Sa mga bus driver, biyaheng malalayo, Davao, Jensan, Cagayan, Dipolog, Zamboanga, Usamis. Saan pa ba? Cagayan de Oro, good morning po sa inyo Hinahinay lamang sa pagmamaneho. Sa atin po mga mangingisda na kumukuha ng isda. Diyan sa bagay ng Eliana Bay, good morning. At ito rin po sa Pawas, sa masarap na halwan. Masarap na native na hito, gurami, popoyo, lidop, ano pa ba dyan? Udang. Good morning po sa inyo Diyan sa bahagi ng Datopiang, Kabuntalan, Pikit, sa Pagalungan at dito sa area po ng Buluan. Sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig nating kapuluan. Good morning kay Father Elmar Cortel, dyan sa bagay ng Noro-Opi, kay Paisal Limba, kay Marvin Leon. Good morning po sa inyo, kay Abdul Sumagayan, sa Pagalungan sa Layo, kay Wahida Akan Mamalapat. Happy Friday everyone from Kadayangan SGA. Krems Adam, good morning sa bagay ng Kalanganan 2 sa Cotabato City at kay Sir Dato Uno-Oto Dimaukom. Diyan naman na sa bahagi po ng Dato Saudi sa Maguindanao del Sur. Sa detalye po nating balita, kahapon nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang kaban ng Sinswat Avenue sa Cotabato City sa huling araw ng filing po ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong kandidato sa darating na September 14. First parliamentary election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa downtown area, maging dito sa uptown na Cotabato City sa Sinswat Avenue ay napakabigat ng daloy ng trapiko. Umpisa alas 7 ng umaga hanggang kahapon po ng tanghali dahil nga sa tatlo yung COMELEC na matatagpuan dito sa Bangsamoro Government Center. Itong COMELEC Maguindanao del Norte at itong COMELEC Special Geographic Area at COMELEC Cotabato City kung kaya't mabigat yung daloy ng trapiko kahapon. Ayon pa kay City PNP Director Police Colonel Jubin Bungkayo, meron silang inilatag na mga paghahanda sa daloy ng trapiko pero dahil nga sa volume ng mga sasakyan na dumating dito sa Cotabato City na nanggaling sa labas nating lungsod ay hirap silang makontrol. Ang dami po ng mga sasakyan plus ng mga supporters kaya siya po'y humingi ng pangunawa sa mga naapektuhan kahapon sa matinding traffic. Pero ito'y huling araw na rin kahapon. Unang radyo, unang balita. Pero na security plan ito, although ang sitwasyon ng lungsod ngayon ay marami talagang mga punta dito sa lungsod at traffic sa yung area natin. Dahil yung taga-SGA pumunta dito sa BGC para mag-file. Yung taga Maguindanao del Norte pumunta dito sa BGC Comelec para mag-file. So halos na dito sa Cotabato City ang
halos dalawang probinsya dito. So, addition pa dyan na maraming mga workers na nagtrabaho dito sa loob ng BGC, lalong dumami yung tao. Kaya ginawa natin ay nagkaroon tayo ng rerouting, nagkaroon tayo ng security, nagkaroon tayo ng lockdown natin isang part doon ng Gobyerno Gutierrez para doon ang yung mga supporter doon ang pang-standby. Ang pinapasok lang natin dito sa loob ng Dominic ay halos lang 200 supporters na dito para magsama lang sila doon sa mga kandidato nila. May mga sasakyan dyan at pagkatapos sila mag-alis na rin. Unang radyo, unang balita. Samantala, naipit kahapon ang mga kandidato at mga supporters ng Bangsamoro Federalist Party habang sila po ay papasok dito sa gate ng Bangsamoro Government Center. Sila po ay naglakad mula dyan sa ng BGC nang sila po ay naharang ng crowd control unit ng PNP at nang mismong si City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw at bigla pong isinara ang naturang gate ng BGC kaya nagkaroon po ng stampede sa mga supporters at ibang mga kandidato na naipit sa pintuan ng naturang BGC. Kaya nagkaroon po ng komosyon, nagkaroon ng kunting sigawan dahil nga sa na-stampede yung ilang mga supporters at mga kandidato. Naging si MP Atty. Naguib Sinarimbo ay naipit sa gate sa naturang BGC at na kanyang kinausap si Colonel Bungkayaw na sana ipapasukin ang mga kandidato at ilan sa mga supporters para hindi na po ma-stampede. Anya, nagkaroon ng miscommunication dahil ito'y napag-usapan na umano bago ang naturang pagpasok nila. Unang radyo, unang balita. Na tayo, kami magkasunod ni party president. Naglakad na tayo. Papunta doon sa compound ng bar, sa gate. Nagulat din ako nung malapit na tayo sa gate, si City Director ng PNP nag-deploy ng crowd control personnel na visible naman na tayo. Magfa-file lang tayo ng COC. So sinabihan ko siya, CD, ang agreement natin, walang sasakyan na papasok. So tao lang ang papasok. So pagsukin niyo yung mga tao. Pero nagsara ng gate eh. Hindi ko alam kung bakit yung reaction ay saran yung gate. Sinabi ko sa kanya, huwag mong saran yung gate kasi papasok yung mga kandidato at saka yung mga tao. Ang agreement, walang sasakyan. Para tao, mas madali i-manage sa lobby kaysa sasakyan. Pag nag-traffic yan, hindi mo pwedeng bit-bitin sa sidewalk ang sasakyan. Ang tao, pwede mong tabi sa sidewalk na kita. So, nagulat din kami, pero nagsara ka agad. So, dahil nagsara yung pintuan, nagkaibitan. Kasi may malaking crowd sa likod eh. So, na-push tayo. Nakita kita na na-push ka doon sa gilid ng gate ng barm. Naipit ka na doon kasi patulak yung crowd sa likod natin. So sinabi ako, CDE, buksan nyo yung gate kasi kung hindi mo buksan yan, lalong magka-stampede. Maipit yung mga tao. So I think merong one miscommunication kung ano yung dapat na management ng crowd. Pangalawa, merong problem doon sa reaction ng PNP. So kanina, kinon ko yung attention ni CD doon tayo sa COMELEC mismo na ayusin natin yung pag-manage doon sa crowd ng mga tao para hindi magkasakitan. Kasi nakita-kita talagang na-pin down ka doon sa wall eh. May masakit yun dahil marami masyadong tao. So we'll take that up formally kay CD. Not because tayo ang tinamaan, but we don't want incidents of this nature na nasasaktan yung mga tao. Because ang trabaho ng PNP is to protect and serve. So, yun ang i-raise natin sa kanya. But very formal na usapan lang. Pero kanina kinol ko na yung attention niya. CD,
hindi masyado maganda yung reaction doon sa gate at may mga nasaktan. So, Unang radyo, unang balita. Tanggap naman ni City PNP Director Police Colonel Jubid Bungkayo na nagkaroon ng miscommunication sa naturang incident. Aminado siya na nagkagulatan kahapon sa pagdating ng kandidato at mga supporters ng BFE sa pagpasok sa gate ng BGC. Unang radyo, unang balita. Bakit na antala kanina yung pagpasok ng mga kayo sana? Nagkantala kanina, medyo may miscommunication lang na kasi marami kasing bugso, mabilis yung bugso nila, so dapat ang ano sana doon, maghinto sana muna, paghinto, saka dahan-dahan na ipasok. So ang nangyari, gusto nila na magsabay-sabay magpasok. Yung maliit lang yung gate natin. So ang initial na reaction ng PNP, isarado muna para makontrol na uli. So ngayon, dahil sa inayos na natin, so pasok natin. Unang radyo, unang balita. Samantala, umabot sa 20,000 mga supporters ng BAP ang sumama kahapon sa pag-file ng mga kandidato sa Cotabato City sa Special Geographic Area at maging dito sa bahagi po ng Maguindanao del Norte. Sumatotal 10 mga kandidato mula sa kanilang hanay ang sabay na nag-file kahapon dito sa Cotabato Comelec Office, SGA at sa MDN. Unang radyo, unang balita. gusto natin magpasalamat doon sa lahat ng sumuporta at saka patuloy ho na sumusuporta doon sa Bangsamoro Federalist Party. As you can see, pagpasok pa lang ho ay madami masyadong tao. So gusto natin pasalamatan yun. Of course, nandito yung representatives ng mga iba-ibang local government units. In particular, yung filing today ay pinagsabay-sabay natin yung Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Pero earlier nag-file sila dahil nakahiwalay yung opisina ng Comelec. Nandun sila sa Buluan. Pero yung Special Geographic Area, Cotabato City, Maguindanao del Norte, na mga kandidato ng Bangsamoro Federalist Party ay nagsabay-sabay ko ng filing. Kaya ho medyo crowded din yung filing today. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next Sumuay, ganap ng alas 5:18 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na po ang ngayon mga kasama. Report natin mga kasama ang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan na sa Radyoman. Si Radyoman.webs abang sa kanyang report sinasabing mga residente ng 5 bayan sa Maguindanao del Sur tumanggap ng libreng medical services sa tanggapan ni MP Uyod. Sa detalye si Radyoman.webs abang. DXMY. Tatak RMN Report. Matagumpay na naisagawa ng tanggapan ni MP Attorney City Fahani S. Oyod ang 5 magkakasunod na Operation Tuli at Ayudang Pangkalusugan 2026 sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Saudi Ampatuan, Sarif Saidona Mustafa, Dato Unsay at Dato Salibos sa Maguindanao del Sur. Sinimula ng programa noong Abril hanggang buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon kung saan layunin nito na mailapit ang libreng serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga rural at grassroots areas na may limitadong akses sa healthcare services. Naihatid ng tanggapan ni MP Oyod ang libreng tuli, medical consultations, basic medicines, multivitamins at maintenance medicines para sa mga benepisyaryo. Naging posible ang mga ito sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, Rural Health Units o RSU, Integrated Provincial Health Office o IPHO at iba pang ahensya sa nasabing mga bayan. Inaasang palalawakin pa ang programang pangkalusugan sa pamamagitan ng hashtag Fahani Cares Program na magbibigay ng agarang tulong sa mamamayang Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY
DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Web sa balitang yan. Samantala dakwa natin na report naman ni Radyo Man Daisy. Sinasabi nga PBBM inilagay ang BARM sa unahan ng sub-regional trade. Sa detalye, si Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Pinagtibay ng Mindanao Development Authority o MINDA ang estratehikong papel ng Bangsamoro Autonomous Region bilang pangunahing export gateway sa pagsusulong ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA. Sa isang pahayag nitong Huwebes, binigyang diin ni MINDA Chairperson at Philippine Signing Minister for BIMP-IAGA Secretary Leo Tereso Magno ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilagay ang Bangsamoro Region sa unahan ng sub-regional trade at integrasyon sa isinagawang pulong kasama si Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Nakasentro ang talakayan sa Bangsamoro Economic Corridor Initiative na naglalayong itatag ang Bangsamoro Autonomous Region bilang pangunahing sentro ng kalakalan sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga pantalan, pagpapalawak ng logistics at pagpapahusay ng maritime connectivity. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Hadja Pujiacho sa Datopiang, kay Sahid sa Raya Umo at kay F4 Severo. Good morning sa sitio Timinay o Timitay sa Barangay Kibukay, sako po ng UP sa Maguindanao del Norte. Kay Elmer Bong Angeles, good morning Cotabateños. Kay Rael Cordero, Jerry Di Maano, and Roger DJ. At kay Nigel, kay Jo Maria Abrera, kay Berhel Pascual King Quintog. At kay BM Joer Madag, good morning daw. Kay Baynon Baragir, Assalamualaikum, piyamapita sa langon, pakikinig. Kina Kani Baynisan Original, watching from Bongo Island sa Parang. Good morning dyan sa Tocamaror sa Bongo Island At kay Nancy Sabado Blanca Rimonde ng Midsayap, kay Bayan Makulsumit ni Bangwaya, kay Dato Tungwaya ng Purok Bay Alabi, sa Dato Balabaran dito sa Cotabato City, kay RR Linas, kay Violet Ningas Kapantuhan sa Kidapawan. Watching habang nagkakape-kape, anong iniinom mo ma'am na kape? Anas Coffee ba? O Muscleman Strong Coffee? Kay Melga Sunyega, Quezon Alcalde, good morning. Kay Marvin Leon, good morning po sa inyo. At kay Matwa Manguda dito sa ng pilgrimage sa KSA, salamat. Kay Amay Samrod ng Suara Mindanao, good morning sir. Ng Suara Mindanao, kay Dato Tuguto ng SPDA at kay Merlukman ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Good morning po kay Shahida Dato Kaka, kay Simbay Adam, good morning sa Almonte Extension. Oras, ginapdang alas 5:24 na po ng umaga. Tayo po'y maghahanap buhay muna mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Saon ko manioy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak kikuani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong imununday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kinina ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak, para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule, 2 capsules every morning for excellent memory. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain.
Naana ang mga bisita. Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa wakas, nasa merkado na ang kapsulang sadyang ginawa para sa mga kalalakihan, sex enhancer, natural solution sa erectile dysfunction at iba pang sexually related malfunctions. Megaman, tiyak tatagal ka hanggang sa rurok ng iyong pagkalalaki. Megaman, tibay at lakas hanggang bukas. Megaman, mabibili sa inyong mga suking butika. Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa. I'm not in the mood. Unsay gamit nimo nga napkin? Ha? Why man, unsay labot? Sis, kita ka nga stress-free ko if na period. Kay gamit na ko ang #1 feminine pad. Ha? Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls? Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
Sis, asa naman ka? Salamat kayo sis ha. Sisters napkin raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, aris ako ha. Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sisters napkin. Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The #1 feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas, sa next mo ganap ng alas 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Friday Gamat Saguna, ikalawang Friday sa buwan ng Mayo. Aba, next Friday, kalagitnaan na kagad sa buwan ng Mayo at Friday next Friday ha. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Aba, babalik na, dahan-dahang babalik tayo sa pasukan. Paghahanda ng mga baon sa mga chikiting dahil malapit na pagbubukas ng klase next month na yan. Malapit ng June ha, malapit na matapos ang maligayang araw ng mga estudyante po natin na nagbabakasyon. At enrollment na naman. Bunot na naman si tatay, si nanay para magpa-enroll sa mga estudyante dahil enrollment na po kayo ngayon at paghahanda na rin sa pagbibili ng mga gamit sa eskwela. At next month, araw ng Cotabato, ika-67th anniversary. Founding anniversary ng Cotabato City sa susunod na buwan. Parang kailan lang yan. June na kagad, kaya happy 67th anniversary sa Cotabato City in advance sa darating na June 20, 2026. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Marlene Sanchez Jeronimo, kay Julieta Lantic Sibornia, kay Derry CP, watching from Pinaring Sultan Kudarat, at kay Larry Endong sa Davao City, at kay Mine Masukat Akan. Good morning po sa inyo sa bahagi ng Tagig sa Green Moss sa Maynila. At kay Ansarudin Dalamba ng Bugawas, area po ng Dato din na Sinswat, kay Bishop Ernie Moral. Good morning po, Bishop ng Episcopal Diocese sa Southern Philippines dito sa Cotabato City na nakatutok po sa atin. Kumusta ka naman, Bishop? Kay Father Francis Jun Imperial at kay Father Cortel. At kay Sir Dato Tenga Latif, good morning. Kasama kong nakikinig, nanonood. Aking may bahay na si Bay sa Adam Mastura Dato Manong Latif. Good morning. Sa Team Talipapan na lagi po nakatutok ang kanilang radyo sa atin kay Sarge Wanday at kay Rigor, kay Ate Jane, Kuya June Amisa at kay Mambing, good morning po sa inyo. Sa iba pang balita natin mga kasama, kahapon yung COM6 ay bumisita po dito sa bahagi ng Camp Darapanan sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Kasama nito ay iba pang mga opisyales pa ng 6th Infantry Campilan Division. Sila ay mainit na tinanggap ni First MILF Vice President Muager Iqbal, MILF Adjunct Chairman Anwar Alamada, kasama ang iba pang mga kinatawan at miyembro ng MILF CCH at ng MILF Peace Implementing Panel. Pinanguna ni Major General Jose Vladimir Cagara ang delegasyon bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang koordinasyon, komunikasyon at pagtutulungan para sa pagsusulong ng kapayapaan at katatagan dito sa Bangsamoro Region. Unang radyo, unang balita. Kahapon nagulat tayo ating partner nag-file ng COC. Ang kumatawan dito ay kanyang kapatid. Ating partner na si Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding.
sa programang Doc Ano Ba To? Kala ko biro lang pero kahapon ay talagang nag-file yung kanyang representative, yung kanyang kapatid para sa kanyang kandidatura para sa ikalawang distrito ng Special Geographic Area dito sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa kay Doc Jojo Sinulinding, layunin na nito ng pag-file ng kanya pong COC para sa ikalawang distrito ng SGA na ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga programa para sa kalusugan, kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad sa ilalim ng Special Geographic Area. Si Health Minister Doc Sinulinding ay miyembro ng Parliament sa ngayon, at the same time ay siya po yung ministro ng Ministry of Health ng BARM. Kaya partner, good luck sa mundo ng politika, sa iyong pagpapalaot dito sa darating na September 14, 2026 na halalan. Unang radyo, unang balita. Independent candidate nga pala si Health Minister Doc Jojo Sinulinding. Kumbaga wala siyang kinaanibang partido, mga kasama. Yung kanyang party ay independent candidate. Pero nakapagtataka dahil yung kanyang yung chief minister ng BARM ay independent din ang kanya pong wala din po siyang partido. Kahapon nag-file na rin ng COC ang ating chief minister ng BARM na si Abdurrahman Sami Gambar Makakuha. Ang nag-file po nito ang kanya pong anak. Ang nagain ng COC nito sa Comelec Maguindanao del Norte kahapon na si kanyang anak na si Jamel Makakuha para po dito sa 3rd District ng Maguindanao del Norte, kasama ng 2 barangay ng Cotabato City at 5 barangay naman dito sa Sultan de Kudarat. 3 bayan na sa Del Norte, ang Northern, Mother, Kabuntalan at itong bayan po ng Talitay. Kahapon marami nag-expect na anong partido ang kanya pong KONA, pero wala pong nakalagay, kaya't siya po ay independent candidate. Alalang una nang inendorso ng BFP ang kandidatura ni ICM Makakuha. Ngunit sa kanyang KONA kahapon ay wala pong parting nakalagay o walang party. Kaya't pareho sila ni Health Minister Dr. Jojo Sinulinding na mga independent candidate. Unang radyo, unang balita. Pareho silang mga walang partido. Kumbaga, iwas mo na sa mga party na kung saan nagkakagulo sa social media. Nagkakaroon ng mga bangayan. Sa iba pang balita kahapon, lumukso na sa BFP ang alkalde po ng Sultan Kudarat, si Mayor Dato Shamim Birwar Mastura. Kasama nitong nanumpa ang mga barangay chairman ng Sultan Kudarat sa harap ni Party President at Chairman MP Tumanda Antok dito sa Cotabato City. Siya po ay sinamahan ni MP Attorney Ishak Mastura at iba pang mga opisyal. Nandoon din kahapon na si Administrator Sultan Banjumampun Al-Hajj na kasamang pumunta sumaksi sa naturang panunumpa ng alkalde po ng Sultan Kudarat. Nasa 11 alkalde na sa Del Norte ang nanumpa dito sa BFP, habang isang munisipyo na lang ang di pa nanatili sa kanyang original party. Unang radyo, unang balita. Matapos yung panunumpa kahapon sa BFP ay bumisita naman si Mayor Dato Shamim Mastura kasama kanyang may bahay na si Congresswoman Biden Paul Mastura sa tanggapan ng MILG Minister ng BARM sa katawan ni Minister Jordan Bayam. Upang higit na palakasin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng MILG ng BARM, tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga programa at proyekto na ipapatupad sa bayan ng Sultan Kudarat at sa lalawigan ng Maguindanao del Norte sa tulong ng MILG.
Ipinayag naman ni Minister Bayam ang kahandaan ng MILG na suportahan ng mga local government unit sa riyon upang may sulong ang kaunlaran at maayos na serbisyong publiko. Matapos ang courtesy visit ay nagpasalamat ang dalawa sa naturang tanggapan. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dumating sa Cebu si Parma Chief Minister Abduropa Sami Gambar Makakuha upang dumalo sa special BIMP Yaga Summit na ginanap naman sa isang hotel sa Mactan. Pinagtipon ng summit ng mga leader at stakeholders mula sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas upang talakayin ang pagpapalakas ng konektibidad, kalakaran o kalakalan, halal industry at inklusibong paglago ng ekonomiya sa riyon. Inaasahan din pag-uusapan sa pagpupulong ang pagpapalawak ng oportunidad sa negosyo at pagpapaigting ng kooperasyon ng mga bansang kasapi sa BIMP Yaga. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, maring pinasunalingan ng Lanao Sur PNP ang kumakalat na impormasyon na ang isinagawang operasyon sa Buwadi Puso Buntong ay may kaugnayan sa Rido o Away Pamilya. Ayon pa kay Colonel Cesar Cabuat, ang Provincial Director ng Lanao del Sur PNP, ang naturang operasyon ay isinagawa batay sa umiiral na warrant of arrest at search warrant ay nilabas ng RTC Court laban na sa mga individual na may kinakarap na kasong attempted murder at murder. Git pa ni Colonel na dumaan na sa legal na proseso at masusing pagsusuri ng korte ang naturang mga dokumento. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita ay tinuturing ng Pro12 bilang patunay ng patuloy na suporta ng publiko ang mataas na trust at satisfaction rating na nakuha ng PNP sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research sa unang bahagi po nitong 2026. Batay sa survey, umabot sa 63% ang trust rating, sabang 61% naman ang satisfaction rating ng PNP. Mga numerong ayon sa Pro12 ay nagpapakita ng kumpiyansa ng mamamayan sa kampanya ng kapulisan laban sa mga kriminalidad at sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ayon pa kay Pro12 Regional Director Arnold o Brigadier General Arnold Ardiente, nagsasilbing hamon at motivation ito sa mga pulis upang higit pang pagbutihin ang paghatid ng maagap at makataong serbisyo publiko. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy, ganap na ang alas 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Tatak RMN. Balikan natin yung ating mga kasamang radyoman na sa kanilang report sa nasabing dalawang sales agent patay sa pamamaril. Saan ito nangyari, ating nakuha na sa detalye sa radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Patay on the spot ang dalawang sales agent matapos barilin sa katangayin ng di patukoy ng mga salarin ang kanilang 5,000 pesos na kita sa kanilang negosyo sa may manabilang Bumbaran, Lanao del Sur. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Roger Yumol, isang kolektor, habang ang kanyang kasama naman ay isang canvasser ng muebles. Pawang mga residente ng Bukidnon at nagtungo lamang sa lugar upang magbenta ng mga kabinet at iba pang mga kagamitan. Sa paunang investigasyon ng kapulisan, huling namataan ng mga biktima habang nag-iikot sa komunidad para magalok ng kanilang mga paninda. Hold up with robbery ang pangunahing anggulo na tinitingnan ng kapulisan sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Kawawa naman itong mga biktima na paghinalaan siguro itong mga asset. Kaya't sila po yung pinagbabaril. Ang dami ng mga ganitong insidente, yung mga naglalako ng mga plastic wares
sa mga kanayunan na pinagbabaril, di na nakabalik sa kanilang mga sasakyan dahil baka napaghinala ang asset ng ating mga militar. Samantala, former Congresswoman By Sandra Sema nag-file kahapon ng kanyang COC para sa 4th District ng Maguindanao del Norte. Sa detalye sa Radyoman.web sa Abang. Unang DXMY Tatak RMN Report. Handa na si former Congresswoman By Sandra Sema na tatakbo bilang kinatawan ng 4th District ng Maguindanao del Norte na binubuo ng mga bayan ng Dato del Sinsuat, Dato Blas Sinsuat at North OP para sa first Barn Parliamentary Election sa September 14, 2026. Kasama ni B.S. Sema sa kanyang paghain ng COC kahapon, si Bangsamoro Party President MDLF at Chairman Dato Muslimin Sema, BAPA First Nominee MP Attorney Omar Yaso Sema at the 4th Nominee Deputy Speaker MP Faisal Randy Caron. Si B.S. Sema ay isang personalidad na ipinaglaban ng usaping pangkapayapaan at autonomiya sa Mindanao, pangunahing nagsulong sa Bangsamoro Organic Law o BUL sa Kongreso na naging pundasyon ng pagkakatatag ng BRMM. Samantala sa pulong balitaan kahapon ng Bangsamoro Federalist Party, susuportahan ng mga ito ang kanyang kandidatura sa nasabing distrito matapos kumpirmahin ni na BFP Party President MP Dr. Tumanda Antok at Cotabato City Chapter President MP Attorney Nagib Sinarimbo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report na sinasabing community-driven na polisiya ay sinusulong sa BARM Legislative Agenda. Sa detalye sa Radyoman Daisy Magot. DXMY Tatak RMN Report. Sa layuning mas paigtingin ang paghubog ng mga panukalang batas sa Bangsamoro, nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development o MSSD ng consultative meeting upang pag-isahin at ihanay ang mga prioridad sa polisiya bago ang Cabinet Legislative Alignment and Strategy Summit o CLAS. Pinangunahan ng Legal and Legislative Liaison Division o LLLD ang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal at technical personnel ng ministeryo. Layunin nitong pagtibayin ang mga panukalang batas batay sa aktual na pangangailangan ng mga komunidad, lalo na ng mga vulnerableng sektor. Tinalakay at sinuri ang mga umiiral at bagong panukala upang matiyak na nakaangkla ang mga ito sa mandato ng MSSD at sa pangkalahatang layunin ng pag-unlad ng Bangsamoro Region. Naging daan din ang konsultasyon para matukoy ang mahahalagang puwang sa polisiya at mapahusay ang direksyon ng mga hakbangin. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas 396 mga kasama, 2 PM po yan. 5 PM naman na Swertres 661. Alas 9, Swertres 944. 6 digit naman alas 9 kagabi lumabas sa 406 887. Loto naman na 642 na sa 10 million ang jackpot prize. Winning combination po natin na 28, 20, 36, 29, 11 at 27. 649 naman na sa 25 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 47, 11, 24, 23, 48 at 02. Congratulations sa mga nakakuha ng naturang winning combination. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook page live. Kay Rex Dimasingkil sa bahagi po ng Tulunan sa North Cotabato Province. Kay Sir Lagit Kampong sa bahagi po ng Manili sa North Cotabato. Sa Carmen ba ito? Kay Abdul Sumagayan, kay Inday Mel Mesamen, good morning po sa inyo. Kay Mampay Mems Balaw sa bahagi po ng RH11 sa San Pablo Village, good morning. Sa mga taga Peterbilt Subdivision, good morning po sa inyo. Diyan din po sa bahagi po ng Fort Bayors, good morning. Sa Mentors Village, good morning po sa inyo. Dito rin po sa bahagi ng Awang, kay Kuya Tata at kay Ate Diding, mayong buntag. Kuya Raymond Abakahin sa RH9 at kay Sir Kadapi Uto ng Land Bank, good morning.
Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman dito sa mga marites natin. Balitang Showbiz. Ibinunyag ni Chris Aquino ang naranasang lagnat at ubo matapos umanong magpositibo sa COVID-19. Sa isang Instagram story, ikinuwento ni Chris na nagsimula ang kanyang sintomas noong nakaraang linggo, ilang araw matapos lumabas ng ospital noong linggo ng umaga. Makikita sa kanyang story ang larawan ng antigen test kit na may 2 linya, indikasyon ng positibong resulta sa COVID-19. Sa isa pang Instagram story, makikita si Chris habang nakahiga sa kama at tinuturukan ng gamot. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa update sa mga marites po natin. Morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na ngayong umaga kay Sir Dutch Aragasi dito sa bahagi ng RH9. Kay Ronel Radjamuda sa good morning po sa inyo. Dito rin po sa bahagi po ng RH2 kay Kagawad Tulundato Dutch Piang. Parang malabo yata itong halalan sa barangay ngayon na Kagawad. Parang nanganganib na mapuspon itong halalan sa barangay sa Nobyembre. Pero itong sa Barma, tuloy na tuloy na. Good morning kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya sa bahagi ng Tapayan, Sultan Mastura. Nakikinig po sa atin always. Good morning po sa inyo, Ma'am. Bueno, dito po tayo magpapaalam ng araw po ng Friday, gamat sa guna. Ngayon po ay 8 na po sa buwan po ng Mayo 2026. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyo Man Danny Danilo Malaran at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan. Salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekend! Tatak RMN!